Isang insidente na naman ng pamamaril na may kinalaman di mano sa barangay elections ang naitala sa Iriga City sa Camarines Sur. Ayon sa COMELEC, pera ang isa sa masanhi ng mainit na labanan sa barangay elections. Magkano nga bang pondo ang napupunta sa mga barangay mula sa IRA o ang Internal Revenue Allotment ng mga lokal na pamahalaan? May report si Marisol Abduraman. Bago magbarangay elections, dumadami ang naitatalang insidente ng karahasan na umani may bahid politika. Sa barangay San Roque sa Iriga City, Camarines Sur, napaatras sa eleksyon ang kumakandidatong kapitan matapos pagbabarilin ang kanyang tahanan. Sa Ilocos Norte nga, 8 bayan na ang isinalaling sa areas of immediate concern matapos makapagtala ng mga pamamaril na umano'y may kinalaman sa eleksyon. Simula election period, halos 40 ng insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon ang naitala ng Philippine National Police o PNP. Indikasyon lang daw na talagang umiinit na ang barangay elections. Ayon nga sa COMELEC, sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa, mas matindi talaga ang labanan sa barangay kumpara sa local at national elections. And the fact that you are in the same community, the tensions tend to rise higher, especially when you're talking about your partisans. COMELEC at PNP na mismo ang may sabi na lalo pang iinit ang labanan habang papalapit ang barangay elections. Kaya lalo-lalo nilang pinaigting ang pagbabantay sa mga lugar na tinatawag na areas of concern. Kabilang sa mga binabantayang probinsya ang Maguindanao, North Cotabato, Agusan del Sur at Sorsogon. Intense political rivalry within the area and the presence of various threat groups. Andyan din yung occurrence of election-related incidents in the past. Nangunguna naman ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa tinututukang rehiyon. Sa Metro Manila, ang Maynila, Parañaque at ang top areas of concern ng COMELEC. Kapangyarihan at pera raw ang dahilan kung bakit maraming nagkaka-interes na maging opisyal ng barangay. Sa Pangasinan nga, umabot sa halos 30,000 ang kandidato sa barangay elections. Because malaki yung IRA na pinag-uusapan, then people tend to be more determined to win, sometimes by hook or by crook. Ang Internal Revenue Allotment o IRA na tinutukoy ng COMELEC ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng isang barangay. Ito ang hati ng mga LGU sa kita ng national government. 20% ng IRA ang napupunta sa mahigit 40,000 barangay sa buong bansa. Ngayong taon, umabot sa 59 billion pesos ang IRA ng mga barangay. Ayon niya sa komputasyon ng GMA News Research base sa datos mula sa Department of Budget and Management o DBM. Hindi pantay-pantay ang hatian ng mga barangay sa IRA. Mas malaki ang populasyon, mas malaking alokasyon. Ang barangay 176 sa Caloocan City na siya rin may pinakamalaking IRA ang pinakamayamang barangay sa buong bansa na may kitang halos 90 million pesos kada taon. Mahigit 27 million pesos naman ang kita ng barangay Western Bicutan sa Taguig na siyang pinakamahirap na barangay. Hindi lang ang IRA ang pinagkukunan ng pondo ng mga barangay. Ngunit, ayon sa isang pag-aaral ng Philippines Institute for Development Studies, 85% hanggang 97% ng kabuuang kita ng barangay ang galing sa IRA. Marisol Abduraman, GMA News.